serbisyo totoo. Speaker, kamusta ho yung pagharap sa impeachment court ni Congressman Tiangco? Well, alam mo, patagal na niya sinasabi lahat yung sinasabi niya. Kaya hindi na malaking surprise yun dahil sa nasabi niya sa radyo, nasabi niya sa TV, hindi passed, and nobody tried to restrain him. Okay, pero dinideny nyo na may panggigipit sa mga member ng Kamara. Alam mo, we are 285 members, ano ha? Opo. Hindi pwedeng lahat-lahat nakakatanggap at the same time. In fact, something like 30, about 30 or more congressmen got their pork after Tiangco. Ano? Kaya he's also giving too much importance to himself. Meron pang mga ibang mga because of sa dami nga 284 congressmen, hindi lahat nakakatanggap at the same time. So meron pang mas delayed, ika nga. Yeah, oo. Pero natanggap na rin nung iba. Nung karamihan. Okay. May parusa bang nakabang kay Congressman Tiangco pagbalik sa Kamara, Speaker? Well, let's face it, I may be speaker, pero I'm only one of the members there. Tingnan natin kung anong sentimiento ng mga members. Pero yung kahapon ho, na-monitor nyo ba yung mga nabitawan niya po sa impeachment court? Under oath na po ito, Speaker. Kung gusto mo akong pa-oathing dyan, okay din ako. Under oath din, Huwag dito sa Senado. Ano po? Huwag dito mag-oath sa Senado. Igan, sabihin mo na, Igan. Huwag dito. Ano po yun, Speaker? Speaker, kung gusto nyo mag-under oath, sana mag-voluntaryo yung kayo mag-witness sa Senado. Hindi ho dito kay Igan tayo mag-under oath. Sige, Igan, let's get on. Okay, so pag-uusapan ko kung may sanction itong si Congressman Tiangco, Speaker? Yeah. No, ang sabi ko nga doon, is that's up to the members of the Congress. Okay. Definitely there is a possibility of that. Okay. Kayo ba harap din po sa impeachment court pag naimbitahan? No? Hindi na? At saka isa pa, to me, itong whole point neto, moot and academic. Dahil sa malinaw na sinabi na ng Senado, ng Senado from day one, when they rejected the first yung preliminary questions, na itong impeachment na ito, we have taken jurisdiction over it, no? We are already, in fact, they proceeded to go ahead and investigate and hear it, no? And then again, i-renage ni Justice Clebacian this whole thing, and I think it is in connection with that na si Congressman Tiangco was supposed to give a testimony. And very clearly, sinabi ng Senate na yung issue niyan tapos na. Tinanggap na namin ito. You cannot have it dismissed or at this point. Na talagang that issue is already over. Okay. Speaker, maraming salamat po. Thank you, Igan. House Speaker Sally Belmonte, si Congressman Gonzales naman. Congressman, taking sa cue ni Speaker Belmonte, masisimulan na ho ba yung proseso kung anong parusa ho bang pwedeng kaharapin ng pagtestigo ni Congressman Tiangco sa impeachment court? Well, magte-testify pa si Toby mamaya. Mamaya po. Nag-reserve si Senator Bianca Santiago. Then, obviously, pag-uusapan ng liderato, paano gagawin in the light of yung kanyang ginawa sa Senate. So, ano ang magiging hakbang ng mga members? It's up to the members to decide. Pero dun sa nauna niyang salang, meron ho ba siya mga nalabag na ho? Parang dinitalye lang po niya yung naging caucus ninyo, Congressman? Well, unfortunately for Toby, that's the reason why kahapon, nalabas ako sa pahayagan, it was not meant to be a threat that would have with Toby. It was some sort of a gentle reminder kasi, siyempre, si Toby, 9 years na mayor yan, So, hindi yung kasama yan. First termer siya sa House. First termer sa House. At ano ba naman sa House, iba ang cardinal mga prinsipyo dyan, particularly yung mga make sure na yung mga statement mo ay hindi ka naman makakasakit mga kasama mo. So it was a gentle reminder of some sort because I know for a fact, as a lawyer, wala naman siya maidadagdag na testimony ng mga tutulong sa defense. In fact, kahapon na, ano ba ang nangyari sa kanyang testimony ng pinanong siya ni JPE. Pero tunayin nila lang, there was a PowerPoint presentation, the article of impeachment was explained, at may mga 130 na congressman doon. According to testimony, and he stayed there up to 410. Sabi niya,
nakita niya, pinag-ministry o dangon sa dyan, at isa-isang pumirma ang mga congressman at sabi na ito ay congress ng mga 20 seconds at lungsod. Ang masama lang hindi pa namin siya pinagpitigilan, pero it was a reminder of some sort dahil kasi hindi niya alam, kaya nire-remind siya na yung mga things that are taken up during the caucus, hindi pa dapat nire-review yan eh. Because the caucus is an executive meeting. Hindi, yun nga, nababanggit ng mga executive privilege, judicial privilege, di ho ba, Congressman? Kaya nga ang ano yung decision ng impeachment court. Oo. Ay nila submit na yung records kung ano man ang nagpapan sa deliberation ng Supreme Court. Kasi power yan eh. Okay, pag sinabi nating pag-uusapan ng member ng House, sino-sino ho yung dininig dito sa posibleng kaso ni Congressman Chanco? Of course, the ethics. Committee on Ethics. Let me just add, ito kasi sabi na hindi kinonsulta yung mga members. Oo. Siya talaga hindi namin talaga nakonsulta. Because ba't naman namin siya kukonsulta, umpisa pa lang naman namin, kunwari, majority siya, pero kalaban siya ng majority. Ang kinonsulta namin talaga, hindi niya alam. Because he's not a member of a very political party na marami. Na there was already a conflict. May consensus na. NPC, LP, LACA, LP, paring limang LP na kasama doon sa mga tao, katulad ni Jason. Okay. But that is between Jason and LP. Pero, kung doon sa testimonya niya, tama ba na ang pinakamatinig parusa niya rito ay sipain sa kamara? Nung matanong ako, Igan, kasi naman pag mga mamamahay, tinanong, ano ba? Okay. Ano ang mga penalties? At sabi ko, majority of all the members, suspension. Okay. And then, two-thirds of all the members, sabi ko, under the Constitution, talagang expulsion. Expulsion. Ang problema lang rito, kaya ako siya pinasubalian, na kung pwede, baka naman huwag niya naman madumihan yung honor, integrity ng mga 100 PCA. In fact, 201 na pumirma. Okay. Dahil ang requirement by the Constitution, One-third. One-third. And the suspension is the majority of all. Okay. So, 142 lang yan. So, talagang kayang-kaya ng 188 and suspend ang option, 190. Kaya, nagpapasubali lang sa kanya. Pero ayaw makinig dahil anak ko, ipausa ko dahil talaga. Okay. Even from the program na yun. Okay. Kong? Naku, naputol na. Anyway, naipaliwanag at hintayin yung testimonya ni Congressman Tiangco uli mamaya bago tuloy magdesisyon ng leadership ng Kamara. Any reaction dun sa mukhang hindi maganda yung mga reaksyon na Speaker Belmonte at Majority Leader Gonzales sa'yo? Okay, isa-isahin ko, no? Oo. Sinasabi nila friendly reminder. Reminder. Friendly reminder. Ngayon lang ho ako nakadinig na ang expulsion o yung sisipain ka is a friendly reminder. Oo. Ibig sabihin, sisipain ka Ito nga, handa mong harapin kung ano mang parusa ng Kamara sa'yo. Harapin ko yan. Oo. Ang expulsion, it is only now that I have heard na tatanggalin ka sa isang organisasyon, that is a friendly reminder. Okay. Yan pananakot. Number 2, sige. yung sinasabi nilang baka makasama. The most important thing above anything else is the truth. Kung may masasagasaan dun sa katotohanan, wala ho akong magagawa. Total sabi, gustong reforma di ba? Oo. Ngayon, sinasabi ni Speaker, moot and academic. Dahil verified Okay. complaint na to, tinanggap ng Senado. Whether it's moot and academic, decision yan ng Senado. But he never denied the facts that I have stated na nadinig niya. Na talagang sinabi nila na hindi pwedeng magtanong, walang babasa nito. Pumirma yung gustong pumirma, yung ayaw pumirma, wag pumirma. At ito, I was authorized by Congressman Dodo Mandanas to say this. Nung tinanong niya si Congressman Boyet Gonzales, ano ba itong nangyayari? Sabi ni Congressman Boyet Gonzales sa kanya, simple lang to, Dodo. Kung pipirma ka, kakampi ka ni Pinoy. Okay. Kung hindi ka pipirma, kalaban ka ni Okay, Pinoy. eto kung... boss, Teka, ubus tayo sa oras. Isa lang tanong. Oh. Nabigyan ka na ng pagkakataong mabasa yung articles of impeachment, di ba? Hindi ko na binasa. Hindi mo na binasa. Hindi ko na So binasa. naniniwala ka pa rin hilaw pa rin yun? Ayokong magkomento ng Okay. bagay na hindi ko nabasa. Pero ito, sana Last last point. point. Sige, sige. Last point. Sinasabi lang, inonsulta nila members ng
iba't ibang Oh, hindi ka na partido. raw kailang konsultahin dahil hindi na ako kailangan. nagpapanggap ka raw majority. Okay. Oh, ano? Okay. Senior Deputy Speaker Boying Remulla, Oo. baka pinaka-senior member ng NP yan. Hindi na konsulta Di yun. ba sabi niya hindi niya Okay. nabasa kaya hindi siya pumirma? Oo. LP, sino ba si Senator Biason? Senior member ng LP, Oo. hindi nakabasa. Congressman Mandanas, third term congressman, original. Sasabihin ko, original LP dahil merong mga lakas dati na lumipat Na ng lumipat LP. na, oo. Yun yung mga tinatawag na lakas pala. Oo. No? Hindi ko nababanggitin kung sino. Oo, hindi, naman kilala natin kung- yun. Kilala Oo. natin kung sino yung mga 9 years kasama ni GMA sa lakas nung mananalo na si Pinoy lumipat. Okay. So itong si Congressman Mandanas, original LP, hindi binabasa. Paano yung napinili kung sino ang papabasahin at sino hindi? Okay, abangan natin mamaya yung pag-testiguli ni Congressman Toby Chanco sa impeachment court. At yan po ating talakayan. Magbabalik po unang irin.